Dito tayo, mga kababayan. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Dito kayo kay BBM. Oh. Si BBM daw, bumababa ang ratings. Nako, delikado ito. Tumaas daw ang ratings ni Sarah. Nako. Bumaba daw ang ratings ni BBM kaya dumugo ang gilagid. Nanggigigil ba? Oh, eto mga kababayan. Panoorin natin ito. Gaano katotoo na dumugo ang gilagid? Meron akong bidyong ipapanood sa inyo, ha? Oh. Ito. Nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama. Dumudugo daw ang gilagid dito. Ang ating pangako sa kanila at ay lagi natin sinasabi, kahit ano pang mangyari, ang inyong mga pamilya ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba ang magkakomplikado, mga documentary requirements at kung ano-ano. Ay kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi? Bakit mahaharang? Dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang punot dulo ay nagiging matagal na. Magiging masyadong matagal ang pagbigay ng mga benepisyo na ito. Kaya ang aming ito yung sinasabi nila mga kababayan na dumugo daw yung gilagid ni BBM. Ayan ayan, pula. Dumugo daw ang gilagid ni Marcos. Dumugo ang gilagid. So ngayon mga kababayan, anong problema kung dumugo ang gilagid ni Marcos? Sabihin natin, given na mula ang gilagid, dumugo ang ngipin. Anong connection sa droga kung dumugo ang ngipin? Di ba? Ito mga kababayan, nakita nyo, totoo naman talaga na mula. Ayan namumula ang gilagid ni BBM dyan. Pulang-pula talaga dito. Ngayon, ang tanong, kung namula at dumugo ang gilagid ni BBM, marami bang Pilipino namatay? Anong problema kung dumugo ang ngipin? Hindi nga nagproblema ang mga loyalista at kakamping na bulok ang ngipin ni Bongo, nakabrace pa. Ano naman ngayon kung dumugo ang ngipin ni BBM? May connection ba? Kaya dumugo kasi nagdroga? Di ba? Kaya dumugo kasi nag-cocaine? Yun bang ngipin ni Bongo? Naakala mo piranha, nagreklamo ba kami? Di ba? Bakit hindi nyo subukan tignan ang ngipin ni Bongo? Nakita ko nga ang ngipin ni Bongo, akala mo shark. Nagreklamo ba kami at sinabi ba namin nagdruga yan kasi yung ngipin niya shark? Dito? Pula-pula? Durog-durog? Ano naman problema kung dumugo ang ngipin ni BBM? Problema na ba sa inyo yan? Alam nyo, sa totoo lang, ultimo utot ni BBM, pinoproblema ninyo. Ultimo na igit si BBM, pinoproblema ninyo. Si Digo nga, bumabarag-barag habang nag-speech. Namumroblema ba kami? Yeah? Ito ngipin ni BBM, dumugo. So ano nga problema kung dumugo ang ngipin? Itanong ko lang mga kababayan. Ito, kung dumugo man ang gilagid ni BBM, anong problema? Bakit hindi natin subukan tignan ang ngipin ni Bongo? Ngayon, pag tinignan ko ang ngipin ni Bongo, mali na siguro sa amin to. Baka sabihin nyo na naman ito, mali ito, paninira ito. Hindi ito paninira. Tinitignan lang natin kasi ngipin ni BBM, dumugo, issue sa kanila. Hindi porket dumugo, addict daw dahil sa cocaine, dahil sa shabu, kaya dumugo. Paano kung tignan din namin ang ngipin ni Bongo? Diba? Ultimo ngipin, napapansin ninyo, mga putang ina ninyo, mga DDS. Bakit hindi nyo subukan? Tignan natin. Ang ngipin ni Bongo. Ito Baka magulat kayo. Wait lang mga kababayan.
Tignan natin ang ngipin ni Bongo. Ay, Diyos ko. Pag tinignan natin yung ngipin ni Bongo, baka sasabihin ninyo ngayon. Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapakpakan po ang Bakit hindi na ninyo tignan ang ngipin ni Bongo? Ngayon nakita namin na ang ngipin ni Bongo bulok. Ano problema? So ibig sabihin nagpupulburon din si Bongo? Bulok ang ngipin, no? Ngipin ni BBM, inisyo ninyo na dumugo. Natural yan sa tao, malay mo nakagat niya, kaya dumugo. Wala pong connection sa droga kang dumugo ang ngipin. Paano ito kung nabulok ang ngipin ni Bongo? Anong connection? Ayun ang ngipin ni Bongo. Wala akong sinabi na nagdodroga siya. So anong connection kung nakita din namin ngipin ni Bongo na bulok? Durog. Ito, yung dito niya. Nakita namin. Pag ngipin ni BBM dumugo, nasilip ninyo. Yung ngipin ni Bonggong bulok, hindi kayo nag-react? Ikaw, Gangs TV, anong reaction mo dito na bulok ang ngipin ni Bongo? Diba? Ngipin ni BBM, pinag-initan ninyo. Yung ngipin ni Bongo, nagreklamo ba kami? Nagtanong lang. So ano din ibig sabihin dito na bulok ang ngipin ni Bongo? Diba ang sabi ni Bato, kapag nakita mong payat, labas ang mata, puno ng tato, bungal, adik yan. Bulok ang ngipin. So anong meron naman dito kay Bongo, bulok ang ngipin? Nagreklamo ba kami? Kapag kayo nakasilip na dumugo ang labi ni BBM, issue sa inyo. Yung bulok ang ngipin ni Bongo, ano tawag dyan? Diba? Putang inang yan. Ngipin ni BBM, bulok. Ay, ni Bongo, bulok. Hindi naman kami nagreklamo. Yung ngipin ni BBM, dumugo, issue sa inyo. Ang galing. Diba? Tragis na yan. Okay lang eh. Malay ninyo, nakagat nga yung labi. Ay, tugo nga. Bongo nga, araw-araw nagsasalita. Bulok ang ngipin. Nagreklamo ba kami? Ni minsan, si Digong nga, hawak ng hawak sa panga. Si Digong, for sure, hindi na nagtututbrush yan. Putang ina. Kaya nga nagaganyan, alam nyo, mga kababayan, simula ngayon nasa dahig ako, hindi ako nagtututbrush. Maniwala kay sa akin. Ngayong panahon na to, never nagtutbrush si Duterte. Totoo yan. Titi nga, hindi na tumayo, magtututbrush pa. Putang ina. Totoo yan, aminin nyo sa akin sa hindi. Lolo ko, 70 years old, hindi na talaga nagtututbrush. Kasi alam nyo ang rason ng lolo ko? Nung unang panahon, walang toothpaste. Tumagal naman ang buhay ng mga senior citizen. Ngayon, pag kumain ka, walang magic sarap. Namatay si Sandra Cam. 64 years old pa lang. Bakit? Dahil sa magic sarap. Diba? Mark Anthony Reyes, wag mong sabihing OA ako. Totoo yan. Kahit lula mo, tanungin mo. Hindi na nagtututbrush yan. Mag-edad ka ng 70 to 80 years old, wala ka nang makitang matandang nagtututbrush pa. Maliban na lang kay Sabado Nights. Anong pangalan ng artista na yon? Si Sabado Nights. Totoo yan. Titi nga, hindi na tumatayo, magtututbrush pa. Sino pa nagluluko ninyo? Buti nga si BBM, dumugo ang ngipin, marunong pang magtutbrush. Sa tingin nyo, si Duterte nagtututbrush pa yan ngayon?
inisyo ninyo ngipin ni BBM, ba't hindi nyo subukang tanungin, Digong, nagtututbrush ka pa ba? Yeah? Si Digong, 100% patayin nyo ako kung totoo ba, kung hindi totoo yung sinasabi ko. Hindi na nagtututbrush si Digong this time. Pumunta ng dahig, walang damit, walang brief, mabaon, walang pantalon, walang t-shirt, sapatos isa lang. Anong sinuot niya ngayon doon? Sa tingin ninyo, nabili pa siyang toothbrush pagdating doon? Walang toothbrush si Digong. Niwala kay sa akin. Kung nagsasabi sa inyo, dubugo ang ngipin, adik na. Si Digong nga, hanggang ngayon, di na nagtutoothbrush. Issue ba namin? Yung ngipin nga ni Bongo bulok, in-issue ba namin? Tagal-tagal na naming nakita. Alam nyo, gawain kasi ni Digong yan. Ultimo yung laway ni Gordon na tumatalsik. Issue ni Digong yan. Ultimo si Doris Bigornia. Pinagbabastos ni Digong noon. Ngayon, sabi ni Doris Bigornia, deserve. Alala nyo, sa tanong ni Doris Bigornia, Mr. President, sinong mayor ang sunod mong ipapatumba? Sabi naman ni Digong, ikaw kung depende sa ilan kung sino gusto mo, patumba natin. Binastos ni Digong si Doris. Ngayon, tanungin niyo si Doris, anong masabi ni Doris? Deserve. Diba? Totoo yan. Kaya nga yung babae sa Korea, gumaganon. Yung humalik si Digong, baho ng hininga, bulok ang bagang. Kaya nga pag nagsalita, wag mong subukan, masira ang buhay mo. Tapos sasabihin ni Bato, kapag nakita ka, bulok ang bagang, bungal, payat, dilat ang mata, puno ng tato, adik yan. Wag mong subukan. Kaya gumanon si Bongo bigla. Diba sa hearing? Gumanon si Bongo kasi bulok ang ngipin, dilat ang mata, maraming tato, adik yan. Gumanon si Bongo. Bulok daw ang ngipin. Totoo yan, sabi ni Bato. Ito Bato. Bulok ngipin ng adik. Ay, naku. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. Yung serious, sir. Sabi sa akin, ng police, operative ng Caloocan. So yun palang indication, pag tunaw na pala mga ngipin at lubog ang mga mukha, yun na pala indication ay adik na. Si Bongo tunaw na tunaw ang ngipin. Ayan tingnan niya. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. Yung serious, sir. Sabi sa akin, So yun na pala ang basihan ni Bato. Tunaw na tunaw ang ngipin, lubog na lubog ang mukha, dilat ang mata. Adik yan. Utang ina. Ano ba to? Mas high-tech ka pa? Sa St. Luke's? Hindi pa na drug test yan Nakita niya lang durog ang bulok ang ngipin, lubog ang mukha, dilat ang mata, adik na sa kanya yun. Yan ang basihan nila kaya umabot ng 30,000 ang patay. Bakit? Pag nakita ka sa kanto, puro tato ka tapos payat, patay ka. Kaya nga sabi nila ng mga DDS, nung panahon daw ni Duterte, safe maglakad. Paano hindi safe? Walang lumalabas. Bakit? Kapag matato ka at payat, hindi ka talaga lalabas sa panahon ni Duterte. Mapagkamalan kang adik. Totoo yan. Sabihin ninyo, safe sa panahon ni Digong? Safe talaga. Walang halos lumalabas. Pag napagkamalan kang adik, matukhang kang di oras. Kaya nga 30,000 ang patay. Tapos tatanungin ninyo ngayon, paano nangyari 30,000 ang patay? Diba? Napakaraming squatter, napakaraming mga natutulog sa lansangan, na nagbabakal bote at natutulog sa ilalim ng tulay. Siyempre yun, minsan may mga tato, minsan payat, walang makain. Kaya safe na safe sa panahon ni Digong, walang lumalabas. Bakit? Natatakot mapagkamalang adik, matukhang kang di oras. Diba?
safe na safe daw nung panahon ni Digong. Safe talaga. Pandemic, walang lumalabas. Subukan mong lumabas pag may tattoo ka, pagkamalan kang adik, patay ka. Yeah. Yan ang basihan ni Bato. Yeah. Issue kayo ng issue dyan na dumugo ang ngipin ni BBM. Ito yung basihan ni Bato. Yan yung mga definition ng DDS. Mga bobo. Ito oh. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw na tunaw yung ngipin. Yung serious, sir. Sabi sa akin, ang hirap talaga ng binabasihan ni Bato. Tunaw na tunaw ang panga, tunaw na tunaw ang ngipin, lubog ang mukha, bilat ang mata. Kaya nga gumanon si Bongo noon. Bakit? Bulok ang ngipin. Yeah. Sabi yung safe na safe sa panahon ni Digong. Nakakatakot lumabas sa panahon ni Digong. Pag may tato ka, lubog ang pisngi mo, bulok ang ngipin mo, mapagkamala kang adik. Yeah. Tsaka wala, safe talaga, walang lalabas, pandemic eh. Yeah. Oh. Alam nyo na, mga kababayan, mahirap na. Ay, nako. Ito na, mga kababayan. Ay, mga kababayan, tigilan ninyo ako. Dito tayo kay ratings ni Sarah.